based on her recent symptoms and test results, it seems na mas pinalala lang ang condition niya na medications na binigay sa kanya. Ang ibig niyo sabihin, Doc, mali ang binibigay sa kanyang gamot sa Havenwood? It's a possibility. Or mas malaki ang dosage na binigay sa kanya. Some medications can trigger side effects that exacerbate certain psychiatric symptoms like paranoia and hallucinations. Malalaman lang nating lahat kung pupunta tayo sa Havenwood at makukuha natin ang medical history niya. Na hindi natin na magagawa hanggat hindi natin nalalaman kung ano nangyari sa kanya. Pang kinawawa ang babaeng yan dun, In-adjust ko na yung medication regimen ng pasyente. I'll closely monitor her throughout the process to ensure her safety and well-being. Kailangan niya ang todong suporta nating lahat. Lalo na ng pamilya niya, kung meron man. Ano? Nakatakas si Emma? Yun na nga ho eh. Kung kailan malapit na siyang gumaling, sa kanya pa ginawa yun. Actually, ilang araw na siya nagpapadischarge sa akin. Ano? Discharge? Gusto niya nang umuwi sa amin. Ah, hindi ho. Ayaw niya nang bumalik sa inyo. Alam niyo kung bakit? Ayaw niyo naman daw siyang tanggapin eh. Tapos ibabalik niyo rin dito. Kaya gusto niya lang magpakalayo-layo. Pero kayo, hinayaan niyo pa rin si Emma. Hinayaan niyo pa rin siya makatakas. Hindi ho, totoo yun. Paano kung may nangyari masama sa asawa ko? Ha? Paano kung di ko na makita asawa ko? Mapapaliw ka dito. Huwag ka na lapit! Ayoko na! Mamamatay ka na dito. Wag! Mamamatay ka na dito. Mapapaliw ka na. Kalalapit sa akin! Papatayin mo ako! Papatayin niyo ako! Papatayin niyo! Hindi. Mga demonyo kayo! Hindi, huwag ka matakot. Hindi kami masasamang tao. Wag! Wag! Ayan. Sandali! Sandali Dana. lang! Sandali! Huwag ka nang gumalaw. Tama na! Tama na! Hinga. Okay? Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi ba? Lipat na lang kasi siya sa psychiatric center. Mahihirapan ka. Tingnan mong ginawa sa'yo, oh. Totoo po ba talagang sinabi ni nanay yun? Na hindi na po talaga siya babalik? Oo, anak. Nakausap ko na yung administrator ng Havenwood. Makikipagtulungan sila sa atin na hanapin ang nanay Emma mo. I also spoke to this private investigator na kakilala ko. Tutulungan nila tayong matunton kung nasaan si Emma. Pero ayaw niya nang bumalik. Alam mo, Dan, yun nga din yung naisip ko eh. Ang galing na si Emma eh. Alam niya na yung ginagawa niya. Ngayon, kung gusto na talaga tayong makasama, di sana, umuwi na siya ngayon. Ibig sabihin po, ayaw na ni nanay sa atin. Sa akin? Baby girl, huwag mong isipin yan. Hindi pa naman tayo sigurado eh. Malay mo, bigla na lang tayong surpresahin ng nanay Emma mo. Paano kung hindi na? Paano kung hindi na siya bumalik? Hindi man lamang niya tayo kinausap.
Hindi malaman niya naisip na para sa kayo ito ginagawa natin. Kaya siya nilagay doon sa Heavenwood. Sana man lang kinausap niya tayo. Siguro mabuti pa magpahinga na lang muna tayo. Hintayin na lang natin ang magiging update ng Havenwood. Sige na. Sige na, baby girl. Halika na, anak. Kaloy, maswerte ka, hindi ako nabuking ng dahil sa kapalpakan mo. Sa susunod na pumalpak ka, ako na mismo makakalaban mo. Siguraduhin mong ikaw ang unang makakakita kay Emma bago siya makauwi dito. Naiintindihan mo? Si Emma ay nasaktan, di ba? Ayoko nga mapalayo sa kanya eh. Ang gusto ko, magsama-sama kami kapag gumaling na siya. Pero hindi mo lamang niya naiisip yun. Alam mo, Danilo, ang dami mo nang naiinom, kaya hinay-hinay ka lang. Baka naman may magandang dahilan si Emma kung bakit niya kayo nilayuan. Kahit pagbalik-balik ka rin ng utak ko, hindi ko alam kung anong dahilan niya para iwan niya kami ng ganun. Alam mo ba, kitang-kita ko sa mga mata ni Mukay kung gaano siya nasasaktan. Dahil hindi niya na makikita yung nanay niya. Alam mo, Danilo, sa totoo lang, kahit ako hindi ko maintindihan si Emma kung bakit niya ginawa yun eh. Matapos nating intindihin ang kapakanan niya. Alam mo, Danilo, sa totoo lang, ako yung nahihiya sa ginawa sa inyo ni Muki ng kapatid ko. At ako na rin mismo ang hihingi ng sorry sa mga nagawa na sa inyo. Danilo, don't worry. Handa akong punuan ng mga pagkukulang ni Emma sa inyo ni Muki. Even if it means that I have to be Muki's mother. Tutulungan kita, Danilo. Tutulungan ko kayo ni Muking makalimot sa kanya. Pero, alam mo, Jade, yung iyanad na ako sa'yo kasi hindi mo naman obligasyon gawin to para sa amin eh. Pero Danilo, gusto ko yung ginagawa ko. I've been alone for so long. Palagi lang akong mag-isa. Wala akong pamilya sa tabi ko. Kayo, ikaw at si Muki. Kayo ang magiging pamilya ko. May nakuha akong impormasyon tungkol dun sa babaeng tinutulungan mo. Emma Joseco, ang pangalan ng babae. Gusto ko makilala ng lubusan ng babae niya. Huwag mo kayo babalik sa Havenwood, ha? Binabaliw nila ako doon, hindi ako gagaling. Sa isang kondisyon. Hindi ko maipapangako na magiging kasing galing ako ng nanay Emma mo. But I will try to do my very best to take good care of you and your tatay. Kaya sana, baby girl, tratuhin mo din ako na parang mommy mo. Okay ba yon? Muki! Pakiramdam ko nga ayaw na talaga nila sa akin eh. Kasi hindi na nila ako binalikan sa Havenwood. Pero masama talaga yung kutob ko dun sa Jade na yun eh. Jade? Jade Caparas.